That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Mga kapanyawan, ani ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod ka nato sa Sed Panyawan Garlic Capsule. Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, ni gamit sa Sed Panyawan Plus and Sed Panyawan Garlic Capsule. Usa tong kinainom nimo? Sed Panyawan with garlic sir o kaning Sed Panyawan Plus. Mautong natunaw to ako ang gallstone unya. Ato ako ang fatty liver nag-stop food og kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lamfugon, Lake Cebu South, Cotabato. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling! Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes, miinom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po 134. Minemaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling! Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa atuang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita. Nihatag karon ang DSWD Central Visayas pinaagi sa Sustainable Livelihood Program kon SLP og technical nga enhancement session alang sa 188 ka mga partisipante sa maong programa ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Dawis, Bohol ug ang Holy Name University sa Bohol. Kini nga sesyon naglakip sa Micro Enterprises Development Training nga nagtuki sa lain-lain nga isgutanan sama sa Basic Human Resources Management, Gender Mainstreaming sa negosyo, Procurement, Monitoring sa paggamit sa digital wallets, epektibo nga kahanas sa negosasyon ug ang mga plano sa pagpabilin sa kita. Ang lokal nga pagagamhanan sa Dawis mo'y nagmugna og suporta niini nga mao nga sesyon aron matabangan ang ilahang nga katawhan nga nag-ila sa kamahinungdanon sa pagpalapad ug kahanas nunot sa kahibalo sa mga partisipante sa pagdumala sa ilahang mga negosyo. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liluan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP Tatak RMN. Hala, naa si Coco Martin. Di manggod na si Coco, ma. Si Bebot Avillanosa manggod na. Oh, si Bebot din na? Ang founder o tag-iya sa ACT? Oh, ma. Pasalamat kami ni Bebot kay gihatagan mi og tag 100,000 nga ACT Founder Scholarships alang sa tanang college courses sa ACT. Apil ang criminology, nursing, IT, engineering, education, HRM, tourism ug business.
Gusto ko ang tanan makahuman og eskwela aron sila makatabang sa ilang pamilya. Asian College of Technology creates the future today. Basta sakit sa atay, magjining. Ako si Lorna, 44 anyos. Ingon ang doktor nga na ako'y infeksyon sa atay. Kanilaging sige tag-inom alak og sigarilyo, unya hingaon pagyud og tambok, daghan kog gibati. Nagilo akong panit, niburot akong tiyan, ug pirme gasuol. Dalira ko maluya, nawala akong gana sa kaon. Daghan na kaayog tambal akong nasuwayan. Puwerte pang mahala, pero wag yud epekto. Gisulayan ako ang yiling. Sa pipila lang ka semana, nabati nako ang kausaban. Salamat sa yiling. Basta sakit sa atay, magjining. Ang yiling mapalit sa mercury ug mga suking botika. Mahalagang paalala, ang yiling ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika. Nganong atong pilion ang Vitalance Capsule, sangkap kini sa mga bitamina ug natural nga sagol, vitamins A, D3, E ug zinc, alang sa likon nga immune system, Korean ginseng ug chlorella aron maka-function og maayo ang lungs, B vitamins, iron ug folic acid alang sa pag-atiman aron himsog, ug powerful antioxidants para protektahan ang imong lungs ug baga. Mag-inom og Vitalance Capsule. Hi, I'm Trixen Gumatay, 27 years old. In my life, I faced a lot of challenges. I am a working student since senior high until I finished my college. Napagtagumpayan ko lahat ng yun with the help of God. Malaking tulong din sa akin ang MX3 capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. MX3 inspires me to be excellent sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, isa na akong Philippine Air Force enlisted personnel. I'm Trixen Gumatay sa MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Makaayog yun sa imong katarapa ang iBerry. Ato paminahon sa testimonya sa naayo sa iBerry. Ako si Dorothy, store attendant sa Carmen. Nakasulay na ko aning iBerry mga isa ka buwan. Kay gusto ko mawala ang akong katarata. Puwerte ra ba pamula sa akong mata? Og digid ko kaklaro inigbasa. Mahal pud ang pagpa-opera. Pero nagpasalamat yun ko sa iBerry. Kay nakatabang sa akong mata. Unya permanente ko na ni ginatuman kay may alibyo. Daghan salamat sa iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Ay, Bima, abot na day ka? O taon, nadugay ko sa traffic, gikan sa mingla padong diris karkaro Ma, di na ta mag-uol. Bago ng gobernador this year. Guwapa og batanon. Si Pamela, bari 4. Kadungog dapit ko anak niya. Lumagta ka pinamangahan, di ba? Dugay naman day na siyang nagserbisyo. Hatod og mga pagkaon sa mga naigos kalamidad kay naanay foundation. Yes ma, homo ko kasing-kasing, pero isug sama sa nagtubo ni nga si presidente, digong plano niya, dili lang sayaw-sayaw. Pangwarta gyud nato diri sa probinsya aron di na mo adto pa sa syudad. Tinuod jud makarilit man punta anak niya. Porsigido nga flight attendant, bisan og single mother, mao ni ang probinsya nga pang worldwide. Yes ma, kay pambari 4, probinsya ang mabulahan. Sa probinsya nga pinalanggan. Higala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Pagbasa sa 10 kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin.
Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.